Antonio Sane Fuentes Trillanes IV o mas kilala bilang si Trillanes. Isang dating sundalo mga idol na mayroong paninindigan at mayroong tapang at handang labanan mga idol ang mga politiko o kapwa politiko na mga korap sa ating gobyerno. Si Trillanes mga idol ay nakulong noon dahil nga mga idol sa paglaban niya sa dating Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo, dahil nga mga idol sa nangyayaring korupsyon, at dahil nga mga idol sa paglaban niya sa korupsyon na ito ay siya pa ang naging masama at nakulong nga mga idol si Trillanes sa loob ng 7.5 taon. Subalit dahil nga mga idol sa kanyang determinasyon na labanan ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas, ay tumakbo nga siya nga mga idol bilang senador at doon nga ay pinalad siya. At ang mga nangyari nga mga idol ay hindi na nakapagtataka dahil nga talagang nilabanan niya ang mga korap na mga politiko sa ating bansang Pilipinas, at ang mga pangyayari nga na ito mga idol ay hindi nagustuhan ng kanyang mga kaaway o kalaban. Dahil sa angking tapang mga idol ni Trillanes ay wala siyang sinasanto, at kahit pa nga mga idol kung sino pa mang nakaupo na presidente ay kanyang kayang kalabanin basta't nasa tama ang kanyang ipinaglalaban at para sa taong bayan. Dahil kung korap lang din ang pag-uusapan mga idol ay si Trillanes ang numero 1 makakalaban. Dati nga mga idol ay isa ako sa mga umaayaw dito sa taong ito, at kung galit din naman ang pag-uusapan mga idol ay galit din ako kay Trillanes noon, dahil nga mga idol sa pag-aakala ko ang kanyang mga sinasabi ay puro lamang hearsay at walang katotohanan. Subalit ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas na mga korupsyon at mga hindi kanais-nais na pangyayari ay totoo pala. Subalit kung gaano katabang mga idol si Senador Trillanes ay ganoon din pala kabait ang taong ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa bayang kanyang pinaglilingkuran. At ang patunay nga mga idol na sa Senador Trillanes ay totoong nagtatrabaho sa ating bansa ay hito nga mga idol, at siya lamang naman ang mayroong pinakamaraming naipasa na batas sa ating bansa. At ang mga panukalang ito mga idol na naipasa ni Senador Trillanes ay pawang kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayang Pilipino. Subalit sa kabila nito mga idol ay marami talaga ang mga kalaban ni Senador Trillanes, kaya naman kahit gaano siya kabuti, kahit gaano pa nga niya mga idol labanan ang mga politiko na korap, ay tila pa nga siya pa ang nagiging masama sa mata ng mga tao, na kung saan nga mga idol ay ang tanging tinitingnan ay ang kanilang mga iniidolo at sinusuportahan, at tila nga mga idol na babaliwala ang kagandahang loob at kagandahang ipinapakita ni Trillanes sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Noon pa man mga idol, simula nang naupo bilang senador si Trillanes ay dito na nga mga idol nag-umpisa nakabahan ang mga kalaban niya, dahil sa simula pa nga lamang mga idol ay pinakita niya ang kanyang tapang at tutol sa mga politikong korap, at katulad na lamang mga idol sa pangyayari na kung saan nga mga idol ay nagtalo si Senador Gordon at si Senador Trillanes. The motion has been made dahil itong mga ibang resource persons dito, they were invited quietly and wala naman nangyari. So bakit suddenly masyadong jittery? You're out of order. Nagiging committee di absuelto ang Blue Ribbon Committee. You're not a one-man committee here. Sa mga pangyayaring ito mga idol ay napatunayan ni Trillanes na kahit pa kaalyado niya, kahit pa kilala niya at kahit pa mismong kaibigan niya ay kaya niyang kontrahin basta't mali ang ginagawa at lalo pat korupsyon ang pinag-uusapan. At kabilang nga mga idol sa kanya mga binangga mga politiko ay ang pamilyang Binay, pamilyang Tulfo at si Harry Roque. At hindi rin nga niya mga idol pinalampas si Senador Bongo, Senador De La Rosa
at BP Sara Duterte at maging si Pulong at si Mans Carpio ay hindi rin nakawala at ang kanyang numero 1 iniimbestigahan mga idol na walang iba kundi si Digong o si dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ang lahat ng ito mga idol na kanyang kinakalaban ay pawang sinasabi niya na involved sa mga korupsyon at mga anomalyang gawain na hindi kaaya-aya sa ating bansang Pilipinas na labis na nakakaapekto sa ating bansa. Lalo tigit nga mga idol ang sambayan ng Pilipino na umaasa sa mga ganitong klaseng politiko, subalit binubulsa pala ang mga pera ng taong bayan. At ang pag-iimbestiga nga mga idol ni dating Senador Trillanes sa lahat ng mga politiko na mayroong kaugnayan sa korupsyon ay tila hindi pa matatapos mga idol dahil nga si Senador Trillanes ay nais nang tumakbo bilang mayor ng Caloocan. Dahil ayon nga mga idol sa dating senador na si Trillanes, ang lugar ng Caloocan ay napapanahon na upang mabago. Dahil ayon pa nga mga idol sa dating senador, ang Caloocan nga mga idol ay napag-iwanan na sa Metro Manila. Ang Caloocan ay isa na sa may pinakamataas na poverty incidence at yung mga programa ng Caloocan City Government talagang lacking. So kawawa talaga yung mga residente dito o doon. Kaya naman nais na tumakbo bilang mayor ni dating senador Antonio Trillanes IV. Ang paglaban mga idol ni Senador Trillanes sa korupsyon sa ating bansang Pilipinas ay maaaring gawin din niya sa lugar ng Caloocan. At kung sakaling nga mga idol na siya ang mamuno o sakaling siya ang ihalal ng taong bayan sa lugar ng Caloocan ay makakaasa ang mga residente doon na ang gagawing pag-asenso ni Senador Trillanes ay mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino ng Caloocan. Hindi pa man kita nakikita ng personal Senador Trillanes ay nais kitang batiin ng congratulations dahil ginawa mo ng maayos ang iyong trabaho noong panahon mo bilang senador at nawa nga ikaw ay pala rin sa pagka-mayor sa Caloocan at ang pagkakataon na ito nga ay para sa iyo upang baguhin ang lungsod na ito. 169 in North Caloocan and is ready to serve the people of the city. Trillanes said his track record in fighting corruption would be his advantage over his rival, incumbent Mayor Along Malapitan. The coming months will be very intense as we try to dismantle a corrupt political dynasty who is determined to hold on to Caloocan. Kung nagawa nga ang mga idol ni Senador Trillanes na kontrahin ang mga politiko na korap sa ating bansang Pilipinas, ay magagawa rin niya sa lugar ng Caloocan. Kung kayo ang tatanungin mga idol, dapat pa na maging mayor si dating Senador Trillanes sa lugar ng Caloocan? At kung ikaw ay taga-Caloocan nga mga idol, ay iboboto mo ba siya bilang mayor? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.